Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo and detailed weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Pisces, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Pisces yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, meron po ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron kang isang tanong sa isip mo lang, don't write it sa comment section na, sa isip lang. And we will answer that intuitively via our intuitive downloads at the end of our reading. Okay, so stay tuned for that. Huwag po kayong aalis agad after our weekly reading. Okay po? So Pisces, thank you again for your generosity and kindness po sa hindi pag-i-skip ng ads saka po sa inyong donations. Yan lang po ang paraan para supportahan po tayo every time po na meron tayong reading for Pisces. So thank you po for not skipping the ads. Okay Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Knight of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Wands. In the area of what you need, you have the Eight of Swords. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Swords. In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron kang Hierophant. In the area of your fortune, meron kang the Tower card. Beautiful, beautiful. In the area of your divine advice, meron ka namang Six of Wands. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito Pisces? Sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So bago tayong basahin in detail mode ang bawat cards mo, for the whole week, ano muna ang lingering energy mo in your background na makakatulong sa'yo para lagpasan ang bawat aspeto na ito sa buong linggo mong ito. You have the Nine of Swords. So parang dito sabi ng spirit guides mo Pisces na there are a lot of worries or stress or fears na kinakaharap mo this week na kailangan mo nang tanggalin sa buhay mo. Okay? There are things na hindi nakakatulong sa'yo, hindi productive na. Hindi na productive kakaisip, kakaproblema sa bagay na yan. Some of you are hindi na nakakatulog or hindi masyadong nakakain or hindi nakakapag-focus sa ibang bagay because paulit-ulit na bumabalik sa'yo tong pinoproblema mo na ito. I'm hearing this time around, you just need to meditate more, exercise more, or walk around. Ibigyan mo ng kalakasan yung sarili mo to detach. Okay? Kailangan mo mag-detach sa problema na ito because hindi na siya healthy for you. Okay? Whether or not naapektuhan na yung isip mo, mental health, o kaya masakit na physically, whether headache or masakit sa batok, masakit sa balikat, na parang masyado mo nang dinadamdam ito. Sabi ng spirit guides, meron daw solusyon. It's just that masyado kang confused o masyado kang nalulubog doon sa fear, confusion, and also sa overthinking mo. So Pisces, this week, kailangan mo daw iwasan yung pag-overthink o pag-conclude sa mga bagay-bagay. Halimbawa, may dumating na gantong balita sa bahay mo o sa buhay mo. Bigla-bigla ka nagko-conclude na wala na, nega na, talo na, o mga nakakatakot na bagay na hindi naman agad yun ang mangyayari. O wala ka namang katibayan na yun ang negatibong mangyayari sa balitang narinig mo. So this time around, don't make conclusions already on things na wala pang kasiguraduhan o wala pang tuldok. Okay? Don't make negative thoughts. Kailangan mo laging, I'm hearing practicein mo daw lagi yung pag-iisip na masasaya o magaganda sa buhay mo ngayong linggong ito. Watch more happy things. Don't focus on news. Huwag ka muna manood ng balita or negative na mga babasahin online. I-nurture mo yung happiness sa buhay mo this week, okay? Watch more happy things, mga comedies, or anything that makes you happy. Mag-video ka, sumayaw-sayaw ka, anything that parang lilipad mo na ang isip mong parang dalian, okay? Kailangan mo daw suppress those negative thoughts or mga alalahanin mong sobrang hindi nakakatulong sa'yo, okay? Ito yung moment mo na talagang practicein mo this week, okay? Yan ang yung energy in your background, fear, worry, anxiety about something na kailangan mo talagang practicein this time na baguhin yan, okay? At focus ka lang sa problem pero wag mo siyang i-overthink. May-realize mo yan, Pisces, this week, na parang bakit ako nag-overthink sa isang bagay na parang simple lang pala. Simple lang pala ang solusyon or simple lang pala ang dapat approach. Why am I
parang bakit mo binubugbog ang sarili mo kakaisip sa bagay na yan. Alam mo, ang bagay lagi kong iniisip, God is with me, so why worry? Yan ang mga pinanghawakan ko. God is with me, so why am I worry about something? So, yan ang mantra ko every time. So, you can also use that as your mantra. God is with me, so hindi ako dapat mag-worry about something. Okay? I know, sa panahon ngayon, marami kang inaalala, marami kang mga bayarin siguro or mga utang na dapat bayaran. So, if you're gonna tell yourself, God is with me, gagaan ang pakiramdam mo, you will have hope, lilinaw ang isip mo, mas makakahanap ka ng right approach and right way to solve your problems. Okay, Pisces? So, pag-usapan natin ang yung full spread. But first, ilan muna ang yung major arcana. You only have 2 major arcana, namely the Tower card and the Hierophant. Okay, dalawang bagay. Kailangan mo daw maging committed sa isang bagay, Pisces. Maging committed ka daw sa pagbabago ng buhay mo. Hindi ka daw pwedeng lagi nakalugmok lang dyan, nagkukulong, umiiyak, o kaya ramdam yung sakit, o parang you just crying yourself out hanggang sa maubos ang luha mo. No, you have to commit on your changes. Kailangan mo ibangon ang sarili mo. A change is inevitable and it's here. Especially sa area ng fortune mo. Nagbabago na daw yan. Nagbabago na to mga sad times or lonely times o pahirap sa buhay mo. Unti-unti na daw nagbabago yan. So make sure maging committed ka daw o maging, ang tawag sa committed? Magkaroon ka ng paninindigan sa mga pagbabago sa life mo this week. Kung halimbawa, binabago mo na yung diet mo, binabago mo na yung routine mo, binabago mo na yung relasyon mo, you're trying to focus more on yourself, o kaya binabago mo na yung way kung paano kakikita this week. Kung halimbawa, doble kayod ka ngayon sa mga binibenta mo, you still need to be committed on those changes. Kailangan panindigan mo yung mga pagbabagong gagawin mo this time para totally makawala ka na dito sa mga worries and fears mo, para makaangat ka na, okay? Commitment is your key. Others are sinasabi ng spirit guides mo that you need to come up on a different approach, on a different plan para masolusyonan ito, because nakita ko yung traditional way, yung nakasanayan mong paraan o sistema ay hindi na umuubra. Kaya siguro na problema ka this time. Kasi parang bakit you're asking yourself, bakit hindi umaandar, bakit hindi lumalago, bakit hindi ko nakukuha yung resultang gusto ko. Because yung sistema mo, yung ginagawa mo before, hindi na umuubra. So sabi ng spirit guides mo, get out of the tradition na nakasanayan mong gawin. Make sure this time around may bago kang ina-apply o meron kang bagong ginagawa na effective this time para makawala ka na sa 9 of Swords energy mo this week. Okay, Pisces? Napakagandang message sa'yo mula sa iyong 2 major arcana sa life mo para sa linggong ito. So basahin na natin ang iyong full spread, ang lahat ng cards mo, detail mode at the center. You have the Knight of Swords. Yes, ngayon gusto mo nang mawala ito mga problema na to. Gusto mo nang matapos na para maka-move on ka na dahil sobra-sobra ng pain, sobra-sobra ng worry and stress ang binibigay sa'yo ng problema na ito. That's what I'm hearing. Sabi ng spirit guides mo, wag ka daw magmamadali. Okay? Don't rush things just because gusto mo lang matanggal yung sakit ng ulo dyan o yung masabi mo na para matapos lang. Huwag mo isipin yun. Huwag mo daw mamadaliin ang bagay kasi lalo ka lang matatagalan dyan. Lalo ka lang makakomplicate kasi baka mamaya pinasa mo agad dahil gusto mo lang matapos and then biglang babalik sa'yo dahil kulang pa o may mali kang ginawa. So make sure don't rush your decisions, don't rush your actions. Everything that you're trying to do, dapat daw nakatuon ka dyan. You're contemplating, you're thinking, you're seeing every small details, the fine prints ay tinitingnan mo para masiguro mong walang mali. Para kapag binigay mo na o binitawan mo na, hindi na siya babalik sa'yo ulit. Para hindi mo asikasuhin ulit. Okay? So there are things daw na wag mo i-overcomplicate. Minsan daw, simplehan mo lang, go back to basics. There are things na matatapos mo when you go on a basic level or simpler levels. Pero kakaiba doon sa mga bagay na ginawa mo before. Baka dati kasi sobrang komplikado o sobrang hirap ng ginagawa mo, pwede namang simple lang. So make sure silipin mo rin daw yung strategy mo, kung paano mo siya kinakaharap, kung paano mo siya ginagawa. Baka doon nang galing yung problema. So ngayon, lalong wag mong mamadaliin because pag minadali mo, baka hindi mo makita yung progress, baka makaligtaan mo, bumalik pa sa'yo ulit kasi may mali pa. So now, take your time. Don't rush, okay? Don't rush. Have a very vivid vision on what you're trying to do, okay? The Knight of Swords being clarified by the Ace of Pentacles. Yes. Wag mo daw madaliin kasi napaka-precious ng bagay na to.
Napakahalaga na mapagtagumpayan mo tong bagay na to. Kaya siguro sobrang stress mo kasi ganito kalaki tong bagay na gusto mong panalunan o gusto mong makuha sa life mo. O goal na gusto mong makamit this time, whether completing this job or getting that job or getting abroad or building this new endeavor, this new passion project. Sobrang laki kasi niya. Napaka-valuable nito sa life mo. Kaya gusto mo siya makuha agad-agad. No? Nakita ko yan sa'yo. Maybe because gusto mo na magbago ang buhay mo, gusto mo na magkaroon ng malaking sahod o makaland on a better job, kaya minamadali mo siya. At sa sobrang pagmamadali mo, sobrang pagkataranta mo sa bagay na to, nai-stress ka na because you're having this fear na baka hindi mo siya makuha, you're having this fear na baka mawala sa'yo o baka sa iba mapunta. Pero sabi ng spirit guides, ang sa'yo ay sa'yo. Okay? Kung nakatadhana ayan for you, no one can snatch it away from you. No one can take it away from you if it's destined to be yours. Okay? So kung itong valuable na to, whether negosyo, trabaho, pera, or something that magagamit mong valuable for your future, kung iyo talaga to, hindi mo to kailangan pilitin, hindi mo kailangan i-rush, hindi mo kailangan puwersahin o kontrolin para lang mapunta sa'yo. At itama mo na yung overthinking mo, because overthinking will just spoil the adventure, will just spoil your work. Lalo ka lang masasaktan at maapektuhan kung didibdibin mo lahat ng bagay. You just have to do your part. Do your best. And then let God do the rest. Okay? Kung talagang iyo-iyo. Okay? Ngayon, wag mong madaliin. Kung talagang sobrang halaga nito, kung talagang sobrang ganda nito for you, you need to just take your time. Cultivate your time para tama ang aksyon, tama rin ang consequences, at para ma-make sure mo na iyo to. Walang mangyayari kung mamadaliin mo siya. Okay, Pisces? In the area of what you want, you have the Queen of Wands here. Queen of Wands is having the confidence and trust in yourself, in the universe na magagawa mo to. Alam ko, tag and pull ka. Atras abante ka, natatakot today, mamaya pinaproblema mo, mamaya ina-anxiety ka na, pero bukas kakayanin ko to. Minamantra mo hinahype mo yung sarili mo na kaya ko to, magagawa ko to, okay ako, ma-reach ko to, hindi ako panghinaan ng loob, akin to. Pero bukas makalawa ayan na naman, problema ka na naman, ino-overthink mo na naman yung process mo, ino-overthink mo na naman yung naging usapan ninyo. Iniisip mo na naman kung naging tama ba yung step mo, tama ba yung papeles na ginawa mo, naging maayos ba yung pagkasalita mo. You're overthinking a lot because wala kang confidence kasi. Wala kang confidence na magagawa mo to ng tama. O you're thinking of your competition, that's what I'm hearing. O feeling mo hindi ka deserving nito, kaya takot ka, baka hindi sa'yo mapunta. If you're just gonna rewire your brain, Pisces, kung i-rewire mo lang yung isip mo na akin to, walang kahit sino mang may deserve nito bukod sa akin, positive thinking lang, masaya lang, ipapakita ko lang ang kakayanan ko, kung ayaw nila sa akin, edi don't. Parang you just have to be confident enough in yourself. Kasi mapapakita mo yan sa aura mo. Mahahawaan yan yung ibang tao na, uy, ang confident nga ni Pisces. Uy, si Pisces very, very sure siya. Very, very secured siya sa posisyon niya, sa gusto niya makuha. Siya yung uri ng tao na hindi panghihinaan ng loob kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa paligid niya. Kung ito papairalin mo, makakalimutan mo to. Lalaylay ang fear, lalaylay ang worry, lalaylay ang overthinking mo because you're very assured sigurado ka sa sarili mo at very confident ka on what you want and who you are, okay? If you really know who you are, hindi ka panghinaan ng loob at hindi ka agad maapektuhan sa sabihin ng ibang tao, okay? The Queen of Wands being clarified by the Page of Wands. Yes. Ngayon, maging excited ka daw. Huwag ka matakot. Be excited. Don't fear the new blessing. Don't fear the new assignment o yung bagong opportunity. Huwag mo siyang itrato as a new problem or something na kailangan mong igapang o kailangan mong i-conquer na parang feeling mo you're about to fail. Huwag ka laging ganun mindset. Don't always think na mag-fail ka. Embrace the opportunity with excitement, with joy, with enthusiasm. Nakita ko dito, you always need to see the beauty doon sa bagay na ginagawa mo. Huwag ka laging nega. Huwag mo laging isipin na pangit ang patutunguhan nito. Always give hope and have a glimpse ng mga bagay na maganda naman at magandang patutunguhan nito. Okay? In the area of what you need, ito ka nga nasa 8 of Swords ka 8 of Swords and 9 of Swords. Tandem ka sa isip mo nito na akala mo wala ka na magagawa, akala mo stuck ka na wala nang solusyon, wala nang way out, no one is helping you, but you need to realize na ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo and not other people.
Other people can give you assistance. Pero kapag umalis yung mga yan, ayan ka na naman. Balik ka na naman sa dati na you can't do it on your own, hindi mo kayang solusyonan mag-isa, you feel like you're not enough, feeling mo hindi ka deserving nito. So parang sabi ni Spirit Guides, you need naman this time to rebuild yourself. I-rebuild mo yung isip at puso mo, nakakayanin mo lahat. There are ways out of this, okay? May solusyon sa problema na ito. Hindi ka stuck dyan. Akala mo lang yan. Akala mo lang stuck ka because you're so afraid and you're so confused sa mga bagay na gagawin mo. Na aapektuhan lang ng takot yung decision making, kaya akala mo hindi ka na makagalaw. And also sabi ni Spirit Guides, hindi ka makagalaw because you're afraid to fail. Dahil takot-takot ka mag-fail, hindi ka kumikilos. Masyado mong pinoprotektahan ng sarili mo. You're in this comfort zone. Akala mo komportable yan, pero takot ka lang. Kaya ayaw mo gumalaw. So make sure this time, make a move. Make a move. Try having option A to Z, plan A, plan B, plan C. At doon mo makikita na marami palang solusyon sa problema mo, hindi lang isa. Okay? The Eight of Swords is being clarified by the Knight of Cups. Yes, you just need to find that one quality of yours na pwede mong i-offer ang sarili mo sa iba. Okay? Pwede mong ipakita, ipamalas yung kaya mong ibigay. Kapag yun na-figure out mo daw, makakawala ka na dito. If you can just find within you kung ano yung kalakasan mo na pwede mo i-offer sa gantong trabaho, sa gantong industriya, sa gantong boss, sa gantong project, pag yun na-figure out mo, talaga makakawala ka na dito. Because totally alam mo kung ano yung kaya mo ibigay eh. At alam mo rin yung kaya mong i-keep lang sa sarili mo na okay, hindi ito makakatulong sa akin, itong bagay na ito makakatulong sa akin. So, ngayon kailangan mo to i-figure out ano ba yung mga kaya mo ibigay? Ano ba yung kaya mong ipamalas this time para makawala ka dito, okay? It's within you. Nasa sarili mo yung lakas to get out of this, okay? In the area of what's affecting your current energy of the Four of Swords, ngayon pahinga ka muna, relax ka muna. Ito ang nakaka-apekto dito. Laban ka ng laban, pinipilit mong makuha yung dapat makuha. You're rushing and forcing this horse na lumaban at lumarga sa mga bagay na kailangan mo munang ipahinga. Okay? Like I've said kanina, parang you don't need to rush things. Masyado ka nagmamadali. Masyado kang natataranta. I'm hearing na parang minamadali mo because you want this to end na. Parang gusto mo lang matapos na, makuha na yung gusto mo makuha, makamit na yung pera, makamit na yung oo, pero at the process nakakalimutan mo na meron ka pang dapat buhisiin na hindi mo binubusisi because masyado kang atat. That's what I'm hearing. Masyado kang atat to get this na. I don't know why bakit ka nagmamadali. I'm not hearing a deadline. I'm not hearing a bagay na parang mahuhuli ka kung hindi mo to makuha. Para ikaw lang doon nagbibigay sa sarili mo ng timeline o ikaw mismo nagbibigay sa sarili mo ng ticking clock. Na pwede namang hindi mo madaliin. Pwede namang hindi mo i-rush because kailangan mo doon talaga this time ng pahinga. You're overworking yourself. And some of you, nag-overcommit ka. Nag-over promise ka din. Parang nag-overextend ka kasi. Parang, yes po, sige gawin ko yan. Yes po, okay, ako na yan. Nakakalimutan mong humindi, especially on things na hindi mo na kayang gawin. Kaya naman problema ka because there's a lot in your plate. Masyado mong lahat inaasikaso at the same time. At ayaw mo humindi pag alam mong hindi mo na kaya. So ngayon, you need to recharge, ha? This week, you need to take care of yourself, your mental health, your body health, your physical health. Make sure na you give yourself a lot of time to rest, okay? The Four of Swords being clarified by the Page of Cups. Yes, masyado kang tutok sa isang bagay. Masyado kang naka-focus doon to the point na hindi mo na pinapahalagahan yung pahinga mo. Make sure this time around, let things rest, okay? Hindi naman ibig sabihin na nagpahinga ka mahina ka na o pabaya ka na. No. You just need your body to recharge. Okay, very, very clear ito para sa iyo, Pisces, ha? Mag-recharge ka. And everyday naman, you still have the chance to focus on what's important, on focus on things na gusto mong gawin. Nandun pa rin naman ang emosyon mo eh. Alam ko na ilalaan mo lahat ng oras mo, pagmamahal mo, emosyon mo, attention mo sa bagay na ito na mahalaga sa iyo. Kaya nga, masyado mo siyang pinaproblema. Masyado mo siyang dinidibdib kasi gano'n siya kahalaga. Pero kailangan mo rin isipin na kailangan mo magpahinga this time. Because, mararanasan mo rin in the near future yung sobrang pagod na hindi ka na makabangon o hindi ka na makapag-concentrate because naupos ka na o wala ka ng energy. So make sure this time around, dito pa lang magpahinga ka. Okay, Pisces? In the area of your near future, you have the Seven of Cups. Yes, ngayon kakaroon ka na ng kalinawan kung ano talagang gagawin mo. Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin in the near future kapag nagdahan-dahan ka.
Kapag inalis mo tong worry mo, stress mo, mas lilinaw ang isip mo kung anong gagawin mo in the near future. Mas marirealize mo kung ano yung dapat pahalagahan, kung ano pala yung para sa'yo, kung ano pala yung destined for you, kasi nagmuni-muni ka. Hindi mo minadali, hindi mo ni-rush yung isang bagay. Pinag-isipan mo siya this time. So ngayon, mas lilinaw ang lahat sa'yo, okay? Hindi ka na yung tipong, ay paano kaya to, paano kaya yan? Kailangan ko na magdali, nahuhuli na ako sa biyahe, yung ibang kasabayan ko, nagagawa nila yung gusto nila, samantalang ako, stuck pa rin ako dito. So, kailangan mo daw isipin, Pisces, na you're not late or you're not being left behind just because umaabante na yung ibang tao. You're working at your own timeline, you're working at your own pace, okay? Ito'y destined sa'yo, nadaanan na ito. Kaya, wag mo laging i-compare ang sarili mo sa ibang tao. In the near future, magkakaroon ka na ng karinawan kung anong gusto mong gawin, okay? Kung ano yung bagay na para sa'yo, kung ano yung bagay na hindi. At mawawala na tong worry na to kasi sure ka na kung anong gusto mo. Sure ka na kung ano yung bagay na para sa'yo. So, now, I know you're very confused. You just want to rush things. Just want to na matapos sa lahat ng ito para mawala yung alalahanin mo. Pero in the near future, dapat sigurista ka pa rin kung ano yung gusto mo, okay? The 7 of Cups being clarified by the Fool card, yes. Magkakaroon ka na ng bagong simula, a new beginning, embracing something new in your life. Parang narinig ko, ngayon sigurado ka na. Ngayon handa ka na. Kilala mo na kung ano yung sarili mo at kilala mo na rin yung path moving forward, kung ano yung industriya, trabaho, endeavor na pag-focusan mo. May pinto na nagbubukas, kaya handa ka ng tahakin yan. You're ready to take a risk and you're ready to start over. So congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Hierophant here. Like I've said kanina, kailangan mo mag-isip ng kakaibang paraan para malutas to. Because you're just focusing on one solution kasi. Nag-focus ka lang sa isang solusyon. Pag hindi gumana, ayan, pero problema mo na. Feeling mo wala lang solusyon. Feeling mo failure ka na. Feeling mo there's no way out of this. Pero sabi ni Spirit Guides, you need to think out of the box. You need to change your perspective. Marami pang solusyon dyan. Ngayon, kailangan mo isipin yon. Some of you, sabi ng Spirit Guides mo, meron tutulong sa'yo, may someone in your life na makakatulong sa'yo para ayusin yan. Probably a mentor, a boss, I don't know why, agency or someone in authority in your industry na makatulong sa iyo para solusyonan ito. So find those people na makatulong sa iyo this time, okay? The Hierophant is being clarified by the Emperor card. Yes, ngayon tapangan mo ang sarili mo, maging wais ka na harapin yan, huwag kang pakinaan ng loob, huwag kang mag-isip masyado kasi parang this time around, parang sabi ng Spirit Guides, if you need help, magkaroon ka ng lakas sa loob na humingi ng tulong. Hindi ka mag-isa. You cannot do this on your own. People around you can help you. Okay? In the area of your fortune, meron ka naman the Tower card here. Tower card is changes. Accept changes. Kung dati nasanay ka na ginagawa mag-isa, ngayon, you need to accept na you need other people to do this or you need other people to help you with this. Okay? Parang sabi ni Spirit Guides, the changes needs to happen in order for you to achieve na yung mga bagay na yan. Baka kasi masyado ka lang talagang focus sa mga nega kaya hindi mo ina-accept yung mga pagbabago na kailangan mo i-accept para mas mapabilis ang bagay-bagay. Akala mo lang gulo ito, akala mo lang ay problema ito, pero you need to understand that this God-given changes. Ito ay divinely orchestrated changes na kailangan mo yakapin this time para magbago talaga totally ang lahat. Okay? The Tower cards being clarified by the 9 of Pentacles. Yes, like I've said, kailangan mo talaga maging independent this time. You need to stand up for yourself. And like I've said kanina, kung tulong ang kinakailangan mo, humingi ka na ng tulong. Kasi nakikita ko rito na pag nasolusyonan mo na ito at pag may nagbigay na sa iyo ng payo, tulong, makakatayo ka na. Okay? May enjoy mo na yung life mo. Sabi ni Spirit Guides, things need to change para mayakap mo yung mga bagay na for you. You need to be financially stable and financially independent, okay? So ngayon may mga bagay kang dapat baguhin with other people. Parang kailangan daw, I'm hearing may mga nagkapabigat sa'yo. Kaya hindi mo ma-enjoy ang life mo. Hindi mo ma-enjoy yung mga bagay na pinupundar mo, yung mga bagay na pinaghihirapan mo because may mga tao o bagay o sitwasyon na hindi mo kailangan dibdibin, hindi mo kailangan asikasuhin. Let other people do that. Ngayon, focus ka on yourself, focus ka on your money, focus ka on your self-preservation and self-independence na balang araw, kailangan makaipon na ako para sa sarili ko para hindi na ako mamroblema in the near future, okay? Things needs to change especially when it comes to your money. Sa mga pera mo, sa pag-iipon mo, para sa future mo, okay? In the area of your divine advice, you have the 6 of Wands here. Sabi dito, pagtiyagaan mo because victory is near, okay?
pwede ka magtagumpay sa isang bagay kapag tinapos mo to. Sabi ng spirit guides mo, dire-diretso ka lang focus on what you want, kung anong kailangan gawin, gawin mo. Kung kailangan humingi ng tulong, humingi ka lang ng tulong para lang magawa mo na ito. Pero at the same time, huwag ka magmamadali. Okay? Things needs proper process. At kinakailangan sa'yo ng spirit guides mo na yung kalakasan, law of confidence na matatapos mo ito. Ngayon, matatapos mo ito at the right time. Pero ngayon, huwag ka magmadali. Okay? Claim your victory, claim your power para mapagtagumpayan mo ito. The Six of Wands is being clarified by the Six of Swords. Six is here reflection. Okay? Kailangan mo daw mag-reflect sa buhay mo this time, Pisces. Reflect. Ano ba yung mga mali kong ginagawa? Ano ba yung mga mali kong hakbang? Bakit hindi umaandar? Kapag na-figure out mo daw yung mga mali mong ginagawa, mali mong iniisip, makakawala ka na dito. Okay? Six of Swords, patungo ka na sa calmer waters, patungo ka na sa katiwasayan, paangat ka na daw, kaya unti-unti na mawawala daw itong mga worry to, kaya okay ka lang, relax ka lang, okay? Sabi ng spirit guides mo with the Six of Swords, paabante ka na, pasulong ka na, papatungo ka na sa katahimikan, katiwasayan, kaya ngayon ilaban mo to, because victory is yours, okay? Kapag nakimit mo nito agumpay sa pinaproblema mo na ito, okay ka na, settled ka na, hayahay ka na, makakapag-relax ka na, okay? So make sure, wag mamadaliin ha, relax ka lang, take things one step at a time para wala kang makaligtaan, para mabusisi mo siya mabuti para sigurado yung tagumpay sa problema mo na yan, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na kita additional messages from a divine na makakatulong sa iyo this week para lagpasan ang mga problema mo para sa linggong ito. First, you have Chairfield. Someone new is entering your life. Yes, may papasok to sa buhay mo. Probably ito talaga yung mentor or someone that will give advices for you para makaalpas ka na dyan sa problema mo na yan. Another message, you have Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Yes, protektado ka daw this time. Kaya huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot sumuong sa mga ginagawa mo because protektado ka daw ng iyong spirit guides, angel guides, ng iyong ancestors this time. Another message of broken wishbone, wish will not be granted. Yes, may mga bagay ka daw kasi talagang dapat ayusin pa. Kaya sa ngayon, hindi mo na matutupad yan. Kaya kailangan daanan mo talaga to. Idibdib mo to mga to para mag-grant na yung wish na yan, okay? Another message, you have bag, something is important such as new job or raise. Yes, bagong opportunity, new job, new opportunity, kaya naman yakapin mo na yan with excitement and enthusiasm. Wag mo iwasan, wag mong sayangin, okay? Another message, you have lion, time to act, o time na daw para umaksyon this time. Pero dapat dahan-dahan, pinag-iisipan, wag mong mamadali, okay? Time to act. Hindi pwedeng nasa isip lang, hindi pwedeng plano lang. Kailangan ina-actionan din. Pero yung mga planong yan dapat at action na yan, dapat mabusisi. Okay? Another message of both money or prosperity through an inheritance, winning or windfall. Yes, meron ka daw inheritance this time o pera makukuha mula sa mana, mula sa pagkapanalo, or talagang perang darating sa life mo this week. Congratulations. Another message of mountain, major challenge to overcome. Yes, meron ka talagang challenge mo itong overthinking mo, mga fears. Yan ang humaharang kasi sa'yo para mapagtagumpayan mo to this time. Another message of eagle, triumph over troubles and obstacles. Yes, tagumpay laban sa mga problema, harang o obstacles sa buhay mo. Another message, February. Importante po ba sa inyo ang February because birthday mo to, Pisces, or merong milestone na mangyari sa'yo sa Pebrero. Congratulations. Another message, you have Peacock, beware of great pride. Yes, sa mga tao sa paligid mo na mataas ang ego o ma-pride, beware of them. Make sure na iiwasan mo sila, okay? Isa pang bagay na dapat mong pag-focusan for the whole week, Pisces, na makakatulong sa iyo para lagpasan ang mga problema sa linggong ito. You have forgiveness. O ngayon, patawarin mo daw ang ibang tao, patawarin mo rin ang sarili mo sa mga bagay na may regrets ka pa, sa mga bagay na super disappointed ka o dinamdam mo. Forgiveness is also a key para makaalpas ka na dyan. Kasi na-forgive mo na, napatawad mo na, nakayanan mo na. So ngayon, makakaalpas ka na dyan. Okay, Pisces? Ang outcome mo, pag-usapan natin, ano kaya ito? But first, alalahanin mo, Pisces, meron tayong isang tanong, isang sagot. Magagawa natin ito later. So, watch out for that and ihanda mo na yan. Okay? Pisces, ang outcome mo for the week, you have Hermit card. Answers will be coming to you. Ngayon, malilinawan ka na. With the Hermit card, siya kasi yung pinaka full of wisdom sa lahat ng cards natin in the tarot. Nag-search siya all along sa bundok. Hinanap niya yung sagot sa mga tanong niya. Yung mga takot niya, yung mga overthinking niya, yung mga worries niya, yung mga unclear things o unsure things na hanggang ngayon dinadamdam mo. Ito na, may kalinawan na. Mahahanap mo ng star. Yung star na yan, yung magbibigay sa iyo ng enlightenment, ng assurance,
ng daan, ng malinaw na daan para itulay at ma-accomplish na yung mga bagay na yan. So ngayon, nakikita ko rito with the Hermit card, answers, clarity is within reach. So congratulations. The Hermit card's being clarified by the World card. Yes, pag dumating daw yung clarity na to sa buhay mo, kapag na-realize mo na, okay, ito lang pala ang solusyon, bakit ko ito pinaproblema. Okay, dapat pala hindi ako matakot, madali lang pala. Kapag na-realize mo na at naisip mo na yung mga tamang sagot sa mga questions mo na sobrang dinidibdib mo, ma-close mo na yung chapter na yan. May iwanan mo na yan. Success ka na. Magsasucceed ka in accomplishing this, maka-move on ka na, wala na yung takot, wala na yung problema, wala na yung alinlangan, duda, and also overthinking about this because nakita ko mapagkatagumpayan mo yan at may realize mo yung tamang hakbang at nagiging malinaw na sa isip mo na hindi pala dapat problemahin, hindi pala dapat ganito kalala yung worry ko o yung fear ko because kaya ko pala siyang solusyonan. Okay, Pisces, that is your outcome for the week. Hopefully po nakaresonate kayo with your June 30 to July 6 reading. Kaya dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Pisces, ipikit mo ang iyong mata this time and concentrate on that one question. Okay? Kung ano yung isang tanong mo na yan, concentrate on that. Ibibigay ko sa iyo ang sagot sa mga yan. Spirit guides, ibigay natin kay Pisces ang sagot sa kanyang tanong. You have 1, you have 2. And bigyan din kita ng Angel Whisper card na bibigay sa iyo ng clarity for the week at confirmation para sa mga isasagot natin for today. Katabi mo Pisces ngayon ng iyong angel guide na tumutulong sa iyo para ibigay ang kasagutan sa mga tanong mo. You have 1 and you have 2. Okay, Pisces, inhale and exhale. Imulat mo na ang mata mo. This is the answer to your question. You have the King of Swords in upright position. You have the Nine of Wands in upright position. You have peaceful resolution. Woo! And then you have choose a new direction. Okay, ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, you have given your all. Pagod na pagod ka na, binigay mo na ang lahat. Pinanindigan mo to, lahat ginawa mo, naging matalino ka, nag-strategize ka, lahat inilaan mo dyan at nagpakapagod ka para lang makuha yan o para lang masagot yung question mo. Sabi ng angel mo, there will be a peaceful resolution. Ibig sabihin, matatanggap mo kung ano man ang kahinatnan nitong bagay na ito. Ang maliwanag na sabi sa'yo ng yung angel, Pisces, choose daw a new direction. Meron pa daw ibang paraan o ibang bagay na para sa'yo. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, huwag mong paghisihan because binigay mo naman lahat eh. Nilaan mo ang lahat para dito. You have failed multiple times at napagod ka na multiple times. Kaya alam ko na kung ano man tong bagong direksyon na gagawin mo, magtatagumpay ka dyan because you're this fighting warrior, okay? At alam kong paninindigan mo yung mga bagay na gusto mo. Ngayon sabi ni Spirit Guides, malinaw na daw sa'yo. Magiging malinaw sa'yo na parang, okay, now gets ko na. Okay, now, okay na sa akin. Because naging peaceful na yung resolution, parang natanggap mo na yung kahihinatnan. Kaya ngayon, handa ka nang suungin pa yung bagong landas. A new direction for you na mas magiging fulfilling, na mas magbibigay sa'yo ng contentment and satisfaction. Okay, ngayon, kung meron mang mga bagay na ma-realize mo, hindi pala to para sa akin, huwag kang sumuko ha, meron pang bagong direksyon na naghihintay for you. Okay, Pisces? Hopefully po nasagot ko ang iyong tanong. That is your answer to your one question. And your June 30 to July 6 reading sa Pokenak-Resonate, sa Pokenak-Relate. Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.